Ito ang actual footage ni Ricardo Santa Ana kung saan maririnig ang pag-iyak ng padre de pamilya na nawala ng asawa at anak taong 2016. Hanggang ngayon wala pa po kaming, hindi po namin maibigay yung station na hinahanap po nila. Pero alam ko mas magiging masaya na kayo dyan dahil tahimik na kayo sa lugar kung nasaan man kayo. Sino ang walang awang gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang sa mag-inang Santa Ana? Bakit nadamay pati ang walang kamuwang-muwang na sanggol? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinopost ko linggo-linggo. Si Ricardo Santa Ana o mas kilalang Richard ay magse-celebrate sana ng 3rd anniversary kasama ang asawang si Pearl at kanilang 1-year-old na anak na si Denzel noong March 2, 2016. Ayon sa pamilya ni Pearl, tahimik at magalang si Richard kung kaya't magaan ang loob nila dito. Sa kakulangan ng budget, mas pinili ng dalawa na ipagpaliban ang pagse-celebrate. Kinailangan ding pumunta ni Richard sa Quezon City para sa isang job interview. Samantalang inaabangan naman ni Pearl ang pagdating ng mga taga-telecom para ayusin ang kanilang internet. Bago umalis si Richard, binili na niya ang asawa na siguraduhin i-check ang IDs bago papasukin ang mga mag-aayos ng internet. Ilang oras ang lumipas, tinawagan ni Richard ang kanyang biyanan para puntahan ang kanyang mag-ina dahil hindi ito sumasagot sa kanyang tawag. Agad naghinala ang matanda nang makitang bahagyang nakabukas ang gate ng mag-ina. Lalo pang tumindi ang kanyang kaba nang makitang bukas din ang pinto ng bahay. Sa pagpasok niya sa bahay ng anak, nakita niyang nakakalat ang mga laruan ni Baby Denzel at halos himatayin ng matanda nang makita ang apo na wala ng buhay. Agad niyang hinanap ang anak na si Pearl at tumambad sa kanya ang walang saplot na biktima, nakabalandra sa kanilang banyo at animoy lumalaban pa para sa kanyang buhay. Lumabas siya ng bahay para humingi ng tulong. Isa sa mga kapitbahay ang tumawag ng pulis at ambulansya. Huli na ang lahat para kay Baby Denzel, ngunit lumaban pa si Pearl pagtapos magtamo ng internal brain hemorrhage. Nakomatose ang biktima dahil sa pinsalang tinamo niya sa ulo. Ngunit paglipas ng ilang araw na pakipaglaban para sa kanyang buhay, tuluyan nang namaalam ang 29 years old na ina. Naging laman ng balita ang karumal-dumal na krimen lalo na't dinamay pa ang batang walang kamuwang-muwang. Nanawagan din ang naulilang si Richard na tulungan silang madakipang may sala sa pagpaslang sa kanyang mag-ina. Nanatiling nakatakip ang kanyang mukha gamit ang face mask, nakasombrero at nakasalamin ng byudo. Ayon sa kanya, natatakot daw siya para sa kanyang sariling buhay. Lumalabas sa autopsy na pinagsamantalahan muna ang biktima bago ito pinupok. Maaari din daw na higit sa isa ang lumapastangan kay Pearl dahil sa dami ng nakuha sa kanya. May indikasyon din na pilit ipinagtanggol ng biktima ang sarili dahil na rin sa mga pinsala niya. Nagtamo naman ang matinding pinsala si Baby Denzel sa kanyang likuran. Tinitingnan din ang anggulong pagnanakaw dahil na rin sa mga nawawalang gadget at alahas ng mag-ina. Nakakuha ng isang CCTV footage ang kapulisan kung saan hinihinalang dalawang lalaki ang maaring sangkot sa krimen. Hindi agad inilabas ang pangalan ng mga lalaking nakuhanan ng CCTV. Isang ID naman ang nakuha sa pinangyarihan ng krimen kung saan may picture ito ng isang lalaki na nagngangalang David de la Cruz. Ayon sa kapatid ni Pearl na si James, nag-text pa ito sa kanya na nagsabi na kung may mangyayaring masama sa kanya, hanapin nila si David de la Cruz. Hindi nagtagal, humarap sa kapulisan ang isang lalaking nagngangalang Christopher Oliveros dahil sa paggamit ng kanyang picture sa ID na natagpuan sa bahay ng mga Santa Ana. Napatunayan na walang anumang kinalaman si Oliveros sa nangyari sa mag-ina, kundi siya ay biktima lamang ng identity theft. Inilabas ang sketch ng mga hinihinalang suspect sa pagpaslang base sa mga testigo at nakuhang mga CCTV footage. Ilang testigo ang lumabas na nagpapatunay na nakita nila ang dalawang suspect na palakad-lakad sa loob ng subdivision. May nakapagsabi din na una na siyang pinagtanungan ng address ng mag-ina na agad naman niyang tinuro dahil na rin sa pagpapakilala nilang mga technician. Namataan din daw ang dalawang suspect sa isang tindahan kung saan tanaw ang bahay ng mag-ina. May nakakita din daw sa dalawa habang kausap si Pearl sa harap mismo ng kanilang bahay. 2 linggo ang lumipas, sumuko ang isang lalaking nagngangalang Ramoncito Gallo, isang tricycle driver sa barangay Kupang, Muntinlupa City.
Inamin ni Gallo na siya at ang isa pang lalaking nagngangalang Brian Avistado ang nagligpit sa mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa suspect, isang Jeff ang pinakilala sa kanila ni alias Jojo na sinasabing middleman ng krimen. Una nang nakita ang mga suspect sa isang restaurant, nakatakip di umano ang nagpakilalang Jeff na siyang nag-hire sa kanila para ligpitin ang mag-ina. Nagkasundo sila sa presyong 60,000 pesos kung saan nirequest di umano ni Gallo na makita ang mukha ni Jeff na pinagbigyan naman ng huli. Inutusan sila di umano ni Jeff na patahimikin ang kanyang hipag dahil sa ginawa nitong panloloko sa kanyang kapatid. Nagkasundo sa presyong 60,000 pesos si Jeff at ang mga salarin kung saan ibinigay ni Jeff ang 10,000 pesos bilang paunang bayad. Inabot niya din sa kanila ang cellphone para i-record ang krimen na siyang magiging patunay na niligpit na nila ang mag-ina. March 2 nang muling magkita sina Jeff, Gallo at Avistado. Ibinigay niya ang mga peking IDs, job order at address ng bahay ni Pearl sa dalawa. Pagkatapos ng pagkikita, dumiretso ang mga sospek sa bahay ng mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. Naabutan nila ang mag-inang Pearl at baby Denzel. Pinakita nila ang kanilang mga peking ID at job order kung kaya't pinapasok sila ng biktima. Nang makakita ng pagkakataon, itinali nila si Pearl at dinala sa banyo. Ayon kay Gallo, gumamit sila ng martilyo para patayin ang mag-ina. Siya umano ang tumapo sa 1-year-old na si baby Denzel, samantalang pinagsamantalahan muna ni Brian si Pearl bago niya ito pinaghahampas. Dagdag pa ni Gallo, ng araw na magpunta sila sa bahay ng mag-ina, nabigla siya sa mga pictures ni Pearl kasama ang asawa niyang si Richard at ang anak nilang si baby Denzel. Sigurado si Gallo na si Richard Santa Ana na mismong asawa ni Pearl ang siyang nais magpatahimik sa kanya. Sa kabila ng nalaman, tinapos pa din nila ang trabaho bago nakipagkita kay Richard pagtapos ng pagpaslang. Maliban sa pagvideo ng sa utos din mismo ni Richard bilang patunay na tapos na ang trabaho, kinuha nila ang mga pera sa wallet ni Pearl at ang mga alahas niya para pagmukhaing pagnanakaw ang motibo ng pagpaslang. Ibinigay nila kay Richard ang cellphone na may laman ng video ng ginawa nila. Kapalit nito ang 50,000 pesos na kakulangan sa una na nilang napag-usapan. Tuluyan ang kinasuhan ng pagnanakaw at pangahalay si Gallo habang pinaghahanap pa din si Brian Avistado. Inaresto naman si Richard Santa Ana kung saan sinampahan naman siya ng kasong parricide bilang mastermind sa pagpaslang sa kanyang mag-ina. Agad siyang humingi ng tulong sa Public Attorney's Office o PAO kung saan nirepresenta siya ng mismong PAO chief na si Persida Acosta. Nadismiss ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. 2 taon nang lumipas na aresto ang isa pang sospek na si Brian Infante Avistado noong August 22, 2018 sa Barangay San Gabriel, GMA Cavite. Sa testimonya ni Avistado, kinumpirma niya na si Ricardo Richard Santa Ana ang nag-utos para tapusin ang mag-ina. 3 beses di umano nakipagkita sa kanila ang mastermind ng krimen. Napag-alaman din na ilang oras lang ang lumipas pagkatapos ng pagpaslang, nakipagkita sila kay Richard para makuha ang 50,000 pesos na balanse sa kanyang bayad. Ang testimonya ni Avistado ay nagtugma sa nauna ng testimonya ng sumukong kasama niya na si Ramoncito Gallo. November 2019, tuluyan nang naaresto ang tinuturong mastermind sa karumal-dumal na krimen. Si Ricardo Richard Santa Ana ay nahuli sa Bonifacio Global City habang papasok sa kanyang trabaho. Patuloy na itinatanggi ng padre de pamilya ang pagkakasangkot sa krimen at sinabing sa korte na lamang siya magpapaliwanag. Muli siyang sinampahan ng kasong parricide dahil sa pagpaplano ng pagpapaligpit sa kanyang mag-ina. Ayon kay Gallo at Avistado, selos ang dahilan kung bakit pinaligpit ng byudo ang sariling pamilya. Nakuha di umano ni Richard ang mga usapan ni Pearl at ang dati netong karelasyon nang buksan niya ang Facebook account ng asawa. Naniniwala din si Richard na si baby Denzel ay anak ni Pearl sa dati niyang karelasyon kung kaya't pati ang walang muwang na bata ay pinaligpit niya. Sa kabila ng testimonya ng mga akusado, patuloy pa ring itinatanggi ng padre de pamilya ang pagkakasangkot sa nangyari sa kanyang mag-ina. Sinabi niya din na maaring scripted ang mga testimonya ng 2 sospek na isinasangkot siya.
Dagdag pa niya, wala siyang ganong kalaking halaga para ipambayad sa kanila. Umaasa lang din daw siya sa padala ng kanyang inang nasa Japan habang naghahanap pa ng trabaho. Itinanggi niya din na pinagdududahan niya ang asawa dahil sa pagkakaroon nito ng ugnayan sa ibang lalaki. Hindi rin daw totoo na pinagdududahan niya na hindi sa kanya ang anak na si Denzel. Ayon pa sa kanya, matagal nilang hinintay na magkaanak kung kaya't aabot langit ang tuwa niya nang ipinanganak si baby Denzel. Hindi natinag ang pamilya ni Pearl sa paniniwala na may kinalaman si Richard sa nangyari sa mag-ina. Nagkaroon ng komosyon sa unang arraignment kung saan galit na galit ang pamilya ng biktima nang makita nila ang sospek. Nag-plead ng not guilty si Ricardo Santa Ana sa 2 kaso ng parricide. Naniniwala ang kapulisan na mas matibay na ang ebidensyang hawak nila para tuluyan ng pagbayaran ng padre de pamilya ang brutal na sinapit ng kanya mag-ina. Sa ngayon, kasalukuyan pa ding nakakulong si Ricardo Santa Ana habang naghihintay ng susunod na paglilitis.